Masaganang umaga Pilipinas, ganoon na rin po sa ating mga kababayang magsasaka at mangista at sa lahat ng nakatutok sa People's Television at sa Radyo Pilipinas 738 kHz, maging po sa mga nasa live streaming sa aming social media accounts. Ako po inyong lingkod, Diane Querer. Kasabay po ng inyong magandang gising, hatid namin ng mga impormasyon at iba pang kaalaman patungkol sa pagsasaka at pangisdaan dito lang sa Biyaheng Bukid ni Manny Piñol. Ngayong umaga makakasama po natin ang ilang kinatawan mula sa National Plant Quarantine Services Division at ang kanilang mahalagang papel para maprotektahan po ang produksyon ng pananim sa bansa ang ating pong pag-uusapan. Tutok lang po kayo. Dahil sa hindi pagsunod sa import permit na itinakda ng Department of Agriculture na nagbunsod sa pagtaas ng halaga ng bawang sa mga lokal na pamilihan, inilagay sa blacklist ng kagawaran ng 43 importers ng bawang. Sa press conference itong ika-12 ng Hulyo, sinabi ni Agriculture Secretary Manny Piñol na hindi sumunod ang mga naturang importers sa nakatagdang import permit na kanilang iginawad. Ayon sa kalihim, kumuha ng permit ang naturang importers upang makapag-angkat ng 70,100 metric tons ng bawang sa pagitan ng Enero hanggang Hulyo. Ngunit 19,250 metric tons lamang ang kanilang naiangkat. Agad ding ninagdaan ng kalihim ang department order na nagsususpinde sa mga naturang kumpanya na makapag-apply at makakuha ng Sanitary and Phytosanitary o SPS import clearance for garlic. Ang hakbang na ito ng kagawaran ay tugon sa dumaraming reklamo ng mamamayan sa pagtaas ng presyo ng bawang na pumalo sa 200 pesos kada kilo mula Abril hanggang Hunyo. Sa kasalukuyan ay nasa 120 pesos kada kilo ang presyo ng bawang. Ang pagbaba ng presyo ng bawang ay bunsod na rin ang ginawang pakikipagpulong ni DA Undersecretary for Operations Ariel Cayanan sa mga garlic importer. Binigyang diin ng ahensya na dapat sumunod ang mga importer sa import permit upang mapanatiling tama ang presyo ng bawang sa mga pamilihan at mapanatiling matatag ang supply nito. Ayon sa tala ng kagawaran, sa 130,000 metric tons ng bawang na kinukonsumo ng mga Pilipino kada taon, tanging 7,246 metric tons o 7% lang ang nagmumula sa local producers. Ito rin ang nakikitang dahilan kung bakit minamanipula ng ilang mapansamantalang trader at kartel ang supply at halaga ng bawang sa ating pamilihan. Pagdating sa pagpapalago ng produksyon ng mga pananim o halaman, ay katuwang po ng ating mga magsasaka ang Bureau of Plant Industry o BPI. Sa ilalim po ng BPI ay ang National Plant Quarantine Services Division o NPQSD na siyang naglalatag ng regulasyon ng pag-quarantine sa mga halaman. Palawigin pa po natin ang ating kaalaman patungkol sa kanilang mga serbisyong handog. Kasama po natin ngayong umaga, Mr. Ariel Bayot, Chief ng National Plant Quarantine Services Division, Bureau of Plant Industry. Magandang umaga, sir. Magandang umaga, Ms. Dayan, at sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng Biyaheng Bukid ng ating mahal na Secretary Manny Piñol. Sir, para po sa kaalaman ng lahat, ano po ang mandato ng National Plant Quarantine Services Division? Ang mandato ng National Plant Quarantine Services Division una is hadlangan at pangalagaan na mapasok ng mga pesteng galing sa ibang bansa ang ating bansa. Pangalawa, pangalagaan at hadlangan na kumalat ang mga pesteng na nandirito na sa atin sa Pilipinas sa mga lugar o region na wala pa yung pesting yan. At yung pangatlo ay itong compliance natin sa international trade. So yung mga SPS requirements ng ating trading partners ay kailangan din nating makomply. So Sir Ariel, importante yung palabas, yung export, papasok, import. Yes, Walk through us, Sir Ariel, yung quarantine process po ng inyong division para po maprotektahan yung mga pananim po ng mga naririto sa ating bansa at gano'n na rin po yung nasa ibang bansa. Yun sa import process natin kasi ang unang ginagawa namin dyan bago natin pinapayagan ang isang halaman, pananim o produktong galing sa halaman, bago natin pinapayagan sa importation yan, dumadaan yan sa tinatawag nating pest risk analysis o yung PRA. So ito yung proseso na scientificong inaaral ng ating mga eksperto, yung lahat ng pesting, insekto at sakit ng halaman na manggagaling sa ibang bansa bago natin pinapayagan itong mga ito na makapasok. So yung part ng proseso na yan, nandyan yung lumalabas na yung mga pre-shipment requirements na sinusunod dapat ng country na mag-export sa atin.
So part of that, meron tayong SPS import clearance, yung sanitary and phytosanitary import clearance kung tawagin natin, na before ang tawag dyan ay import permit. So yung SPS-IC na tinatawag natin ay inia-apply ng ating mga mag-i-import ng halaman, pananim o produkto sa atin sa Bureau of Plant Industry, National Plant Quarantine Services, online. So sinatawag na online, meron kasi tayong sa Inter-Commerce DA terms na inia-applyan online, then ipaprocess ng central office for the approval ng director at the secretary. Now, the approved SPS-IC will be collected o i-claim ng ating importer. Magpo-provide sila nito ng kopya sa ating counterpart. Halimbawa, ang gagaling sa Thailand o US, the copy of the SPS-IC will be provided doon sa National Plant Protection Organization ng country na yon for them to comply kung ano yung requirements natin bago natin papayagan pumasok. And then part of the procedure, upon entry dyan sa port of entry natin sa either airport or sa seaport, meron din tayong mga quarantine station na naka-base dyan for them to conduct the SPS procedure on the inspection of the incoming commodities if these are in compliance doon sa ating mga requirements. So part niyan yung opening ng containers dyan sa port of entry, after the sampling, kumukuha rin kami ng sample for laboratory procedures for diagnostic lab at same time para sa pagbibigay ng sa food safety sa NPAT. Mabusisi ang Maraming proseso. proseso niyan sa ating import. Kasi yun nga, ang kahalagahan kasi noon, kaya mabusisi, iniiwasan nating mapasok tayo ng mga peste na wala tayo. Correct. Kasi once makapasok yan sa atin, sir, kawawa ang pananim ng ating mga magsasaka at madaling kumalat iyon. Correct. Okay. At talagang malaking halaga pati ang gugugulin, panahon, oras, bago natin makontrol, kung makokontrol pa natin yan. Okay, sir, quickly, sa export naman, ano yung kailangan gawin ng mga nandito sa ating mga magsaka na gustong dalhin sa ibang bansa yung kanilang pananim? Actually, sa export naman, yung mga interesado nating mga kababayan na gustong mag-export, at ang kasi dyan, may proseso rin tayo, na-identify natin kung saan sila mag-export, Okay. kung anong commodity ang na-export. Then, with that, meron din bilateral agreement tayo sa other countries na meron din tayo sinusunod na pamantayan bago nila tatanggapin yung ating produkto. So, ang gagawin ng mga exporters natin, ay co-coordinate sila sa amin sa National Plant Quarantine Services Division, and then ipapaalam namin sa kanila yung mga details kung ano yung dapat nilang maintindihan, and ganun, ipoprovide din nila ng kopya kami ng import permit ng country of origin ng destination for us to know kung ano ang requirements ng pupuntahan. Okay, importante po talaga ang papel ng inyong ahensya, ng inyong Opo. division. Sir, particular pest na meron na na-introduce sa Pilipinas at ano pong hakbang ng ating division para kumbaga ma-contain po ang particular peste po o plant disease na na-introduce na po sa ating bansa? Actually, one pest na na-introduce sa Philippines, I could cite the example nitong mango pulp weevil. Mango Pulp weevil. Ito yung peste na sumisira sa bunga ng mangga. Ito, na-introduce ito way back 80s. Hindi ko na alam exact Tagal niya. na, sir. Oo. Ito ay na-introduce sa Palawan. Okay. So with that discovery na meron tayo nitong pesting ito, sa introduction ng pesting mango pulp weevil, BPI nagpalabas ng Special Quarantine Order number 20 of 1987 declaring Palawan and the group of islands a quarantine area, which mean lahat ng mangga, planting materials, and parts thereof, hindi tayo pwedeng maglabas na galing Palawan, palabas papunta sa ibang part ng Pilipinas. Okay. So yung trading within that area lang, sir? Oo, trading Okay. within the area lang sila. Hindi sila pwedeng, kahit Manila, hindi. Hindi pwede. Kasi yung piniprevent nga natin, yung magkaroon ng spread, yung mango pulp weevil, which is very destructive pest. Ito kasing pagka ito kasi nagsimulang pumasok sa isang bunga ng mangga, kinakain niya yung loob ng mangga. So, with that, walang pakikinabangan. So, we could not export such quality. And considering mango is one of our exports, Yes. so
kailangan protektahan natin ang industriya ng mangga sa buong Pilipinas. Kaya yun, meron tayong ganong mga orders o directives na bawal silang maglabas. Sir, with that being said, kamusta yung pananim ng mga mangga doon sa Palawan, kung existing doon yung particular pest na nasabi niyo po? Actually, yung mangga in Palawan, nandun sila. Existing sila, nagbe-bear sila ng fruits. At malawak ang sakop ng manggaan sa Palawan. Kaya lang nga, with this kind of pests, hindi talaga sila pwede. Hindi naman natin sila pinatay o pinutol. Nandun sila, but part ng mitigating measures to assure yung ma-prevent yung spread, we have coordination with the other government agency as well as the LGUs to establish checkpoints to prevent yung transfer ng planting materials o yung bunga mismo from one place to another sa Palawan. Okay, sir. So, importante yung papel ng mga local government units. Kasi baka mamaya may mga makalusot na mga ilang mangga na naproduce sa Palawan, hindi natin maiwasan. Pag may nakalusot yan, baka kumalat sa ibang area. Oo, yun ang iniiwasan natin. At very supportive naman ang LGU and other government agency offices ng Palawan. So we have coordination sa PPA, dun sa mga x-rays nila na maaring dumadaan doon yung mga lalagyan o boxes o anuman na nakahalo, okay, mga nakahalo sa damit. So nakikita naman and they course naman nila sa amin sa quarantine for proper action. It's important as well, sir, ang awareness ng ating mga local farmers about the plant diseases. Yes, ma'am. Actually, yun ang isang natin na kailangan hihingin namin ang tulong at kooperasyon ng sambayan ng Pilipino para sama-sama natin mga pangalagaan ng ating agrikultura laban sa mga pesteng mapanira sa ating produksyon. Thank you so much, sir, for your time sa pagsama po sa amin dito sa Biyaheng Bukid ni Manny Piñol. Mr. Ariel Bayot, Chief ng National Plant Quarantine Services Division under the Bureau of Plant Industry. Yes, ma'am. Thank you din po for having us here para mas maikalat namin yung impormasyon na kailangan namin ang dissemination. Through with this, we expect na mas maraming makakaalam na nag-e-exist ang plant quarantine para sa proteksyon ng ating pagsasaka. Huwag po kayong aalis, mga kababayan. Magbabalik pa po ang Biyaheng Bukid ni Manny Piñol. Masarap kumain, lalo na pag may kanin. Pero ngayon, di lang bigas ang isinasaing. Ano pong gagawin niyo? Magsasaing ng... Rice? No, corn grits. Paano po? Halika, I'll teach you. Kain na! Salami dyan! Boy, sarap na? Maisustansya pa! Ang mensahe nito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Ang pamilya ko, mahirap masatisfy sa pagkain. Kaya ang solusyon ko, all-around cassava. Pampalusog sa health conscious, ulam para sa mapili, dessert para sa lahat. Sarap pa. Kasagana sa sustansya. Napatunayan pampababa ng kolesterol at pangalis na stress. Ang laban din sa rayuma, fever, headache, at marami pang iba. All-around cassava. Kasagana sa sustansya. Kasarap-sarap pa! Nagbabalik po ang Biyaheng Bukid ni Manny Piñol. Ngayong umaga, matututunan po natin ang patungkol sa urban gardening. Kasama po natin Mr. Ernelito Bolyosa, Agriculture 2 ng Bureau of Plant and Industry. Kasama rin po natin ang technical staff na si Mr. June Villanueva. Good morning. Good morning, ma'am.
Ano po ang mga materyales na ating kailangan? So unang-una sa pag-urban gardening, mahalaga na alamin muna natin kung ano yung gusto ng pamilya. Okay. Ano bang gulay ang gusto nila? So espasyo, isa yun sa pinakamahalaga. Although nasa urban area natin, kailangan pa rin natin ng space. So mahalaga na may kaunting espasyo tayo na naiinitan ng araw. Isa pa dito yung technology na pwede nating i-adapt. May espasyo ka nga, anong technology ang gagawin ko? Halimbawa espasyo mo nasa pader, pwede tayo maggumamit ng vertical gardening. Oh, Kung nasa okay. bubong naman tayo, rooftop gardening. Kung wala tayong matamna, nandyan yung containerized gardening o paggamit ng mga containerized na lalagyan. So pagkatapos noon, kinakailangan natin available na tubig. Mahalaga yun. Ang tubig ang nagbibigay pagkain o buhay ng halaman. Araw nagbibigay ng pagkain ng halaman. Kasama na dito yung ating soil medium or yung ating lupang pagtatamnan. Okay, anong importante ba yung klase ng yupa? Importante yun, madam, dahil kinakailangan na meron present ng mga component na dapat ay present sa isang lupa na pagtatamnan. Nandyan yung compost. Ano ba yung role ng compost? Ito yung magiging fertilizer o pataba. Okay. Yung rice hull, nandyan yung itong coco coir dust. Ang gamit naman nila ay drainage or aeration. Itong lupa serve as anchorage. So present yung tatlong yon, imimix natin. Siya ngayon ang ilalagay natin bilang punlaan at bilang taniman. Okay, so ito na yung pinag-mix Yan na to yung ready na natin sir. na mixture ng lupa. Okay, sa seedling naman, sir. Sa Anong seedling, maaaring itanim? kailangan natin malaman na iba-ibang klase ng seedling. Meron tayong tinatawag na growth habit ng halaman. Meron tayong puno, katulad nito. Meron tayong mga shrub, vegetable. Yung uri ng container ay ina-adapt mismo doon sa uri ng halaman. Kung yan ay Okay. fruit, Kung fruit, sir, anong dapat vegetable, lalagyan? deep rooted sila malalim, katulad dito. Kung Okay. leafy vegetable na mga mababaw, ito, mga maliliit na ito, pwede siya. So mahalaga yung pagpili. Okay, sir, ano ang step 1 natin dito mula sa Unang-una, punla pag ready na natin? tayo, papaalalahanin natin sila. Kailangan muna nila na mag-attend ng seminar. Mahalaga yun. Ang Bureau of Plant Industry, nag-open sila ng mga seminar, lecture, libre yun. Kasi kailangan mo maging sustainable yung pagtatanim mo. Papaano yun? Yung tamang pagpupunla, pag-aalaga, paglilipat tanim. So, Ayan. i-demo namin ngayon ni Mr. John Garcia, yung aming agricultural staff, yung papaano ba yung tamang pupunla. Unang-una, present dapat yung buto, uri ng buto. May dalawa tayong uri ng buto, ma'am. Yung hybrid at saka yung open Anong pollinated. pinagkaiba, sir? Ang pinagkaiba, yung hybrid, hindi natin ito maipupunla ulit-ulit. O, hindi Okay. natin pwedeng gawing buto. Samantalang itong open pollinated varieties, pwede nating paulit-ulitin. Masyadong Ito, mustard, ang ating itatanim. mahilo yung ating mga manonood. So, ready na yung ating mixture, present yung tatlong component. Lahat po yan ay recyclable material, styrofoam. Gaano karami yung mga styrofoam box na itinatapon natin, lalagyan ng gulay. Ito magandang punlaan. Punlaan, yung kanyang sukat, yung laki, dapat adapt doon sa ating itatanim. So mababaw lang siya dahil punlaan siya. Ngayon, Okay. kailangan muna natin, i-demo ni sir, gagawa tayo ng line using yung barbecue stick. Diyan natin itatanim, doon sa spasyo. Oo. Bakit ba ma'am kailangan nating ilinya? Yung ating old method, ibino-broadcast natin ito. Mhm. So sayang yung buto. So ang isang buto, katulad ng isang plastic nito, makakapagtanim ka ng 50 to 100 na seedling. Oh, okay. O kadalasan nasasayang lang yung bakit? Sige. Isinasaboy natin. So yung paglilinya o paggagawa ng linya mahalaga. Ano ba ang rule? Ito ay 2 to 3 times the size of the seeds. Ganong kalalim, hindi pwedeng malalim. Ah, okay. Ito Hindi yung parang masyadong na tinatawag malalim. nating indirect method kasi yung malalaking buto dinidirekta natin. Okay. So ano ba yung kalalabasan nito after 1 week? Yun po ma'am, may sample tayo doon. Alin ang sample natin, Yan, sir? ito ma'am. Oh. Ganito. Okay, Oo. so batapos mong ilagay yung mga seeds natin, cover natin siya. Ipipins natin sa tatakpan. Tatakpan na natin. Tapos, Okay. Paano dapat ang pag... Yun, didiligan. Okay, didiligan. Improvise din yung ating gamit na pandilig. Recycled bottles Yan. din. Okay, so after niyang diligan, ito yung kalalabasan. After 1 week, 1 week yan, lang. Okay. ito na po, ready for pricking. Pricking po yung method, papakita ni sir, kung saan tinatanggal isa-isa. Pwede kayo ma'am. Kung Sige gusto sir, nyo, kayo muna. yan, titignan natin. Kukuhanin natin yung isang maliit na seedling,
Yan, ililipat natin to sa styrofoam cup. Yan, katulad nito. Yan. Recycle din. Ayan, lagyan mo sir, sample natin. Yung gagamiting pula, ito rin yung pinag-mix-mix, Oo. ganon. Pwede rin sa mga seedling tray. Yan. Aba, yung mga akala natin, wala Patapon nang na. gamit, patapon na, pwede nyo palang gawin sa urban gardening. Kahit nga ito sapatos, pwede nyo Sapatos, rin yan. gawin. Pwede nating tamnan Mga yan. pinaglumaan. Ina-incorporate namin din sa mga halaman yung herbs. Kasi ang herbs, repellent sila. Okay, sir. So, ito yung styro cup natin. Kailangan lagyan ng butas. Oo, Ginagyan ng mahalaga butas yung ni sir, drainage. eh. Oo. Okay. And then, yung galing dito, yun naman ang itatanim natin Itatanim dito. natin. Kagaya po nito. Yan. Okay. So, yung kanina, sir, kasi dito sa seedling, yun naman kaninang binanggit nyo. Yung Ito naman, tungkol dito. Oh. yan. Ito namang mga cuttings, meron din tayong technique yan. So, yung pinaka-lower portion, kailangan nating ma-remove. Yan. So, itong nodes, dito lumalabas yung ugat. Yan. So, kailangan, halimbawa sa kamote, i-remove natin yung lower portion. Yan. Bakit, ito, sir, ma'am, kailangan i-remove? ito po nag-undergo ng pagkabulok. Ngayon, pag hindi natin inalis, mabubulok rin yung ating ugat. So, yung bawat sanga bawat sanga at bawat node or buko ay linalabasan ng ugat. Ito na ngayon yung itatanim natin sa mga maliliit na lalagyan. Katulad ng mga sapatos, itutusok lang natin, cuttings. Oh, itutusok lang. Sir, tip naman sa mga nag-aalaga na ng mga pananim sa urban gardening. So unang-una sa mga nag-aalaga, pinakamahalaga yung paggamit ng tamang komposisyon ng lupa. Pangalawa, kung halimbawa ay hindi nyo naiiwanan yung inyong mga halaman, pwede kayong gumagamit ng mga mulch. Mulch ang tawag dito, yung mga ilinalagay natin sa ibabaw ng ating mga halaman para mapreserba yung tubig. Pwede rin kayo gumamit ng ating modified hydroponic, yung katulad dito. So meron tubig, kahit nasa umalis ka, nasusustain yung buhay at kailangan ng halaman. So gumagamit din tayo minsan ng mga basang tela. Ilinalagay natin dito para mapreserba. Okay, alright. Sa mga kababayan po natin dyan, hindi nyo na kailangan ng sobrang laking espasyo, sir? Kahit sa bakuran, kahit sa wall, kahit sa roof, pwede nyo pong gawin ng urban gardening. Thank you Maraming sa inyo pong kaalaman na binahagi sa amin, Mr. June Villanueva at Ernelito Boliosa. Marami pong salamat mula po sa Bureau of Plant and Industry. Ngayon naman po, silipin natin ang ilang best agricultural practices ng ating mga kababayang magsasaka. Lahat ng yan, dito lang sa Agri sa Agri. Pipila pa lang kabuok dinhi sa amo ang lugar ang nagnanom og gulay. Hantod na-create yun ani daghana ang na-encourage nga mga farmers nga mananom og gulay. Nga ang dibiga nagsugod ni siya sa mga gagmay nga mag-uuma nga nagtanom og gulay. Then nagtigom ang mga farmers, then nag-create og grupo. Dayon gitabangan ni sila sa Provincial Agriculturist Office nga mahimong buo nga grupo. Amo ang association is nag-design gid siya nga naay kaugalingong market. Dayon ang nagbantay na dito sa market mo na mo hatod sa mo ang kita. Ang natabang sa DE sa moa pinakadako jud og tabang is ang similya nya dili na namo paliton. Dayon ang power spray nga moy amo ang gamiton sa pagpang-spray sa kaumahan nya dili na magbababa pa og sprayer. Dayon ang mga drums importante kay siya kay dako kay siya og ikatabang kay adto na mo ginamix ang abono. Then ginapunduhan na mo og tubig dito sa amo ang area. Dayon panahon nga ting init may among ginapambubo sa among tanom. Kung atong ikumpara ang individual farmers og ang grupo nga farmers, dako kayo og ikatabang ang grupo tungod sa pag-sharing og idea og sa mga teknik sa pagpanguma. Ang ako ang makumpara sa amo ang kita kaniadto kay sa wala pa mi mag-apil-apil sa association is gamay ra gyud kay ang unang nga rason gyud kay minus mi og kahibalo sa pagpanguma. Dayon sa pag-apil-apil na nimo sa association naka-adapt na ka sa ilahang mga pamaagi, so dako ang chance nga mo dako ang income. I-provide na sa mo ang market
nagtaas amo ang income sa gulay. Nag-increase ang amo ang produkto. Ug mokita mi kani adto og 1,000 karon is naana sa mga 2,000. So nag-lift up na, naghinay-hinay na gid siya og pataas. So sa pagpananom og gulay dili lang ni siya ingon nga kanang joke-joke lang. Kay gawas sa source na to of income, murag kini siyang pagpananom na to og gulay is tulay sa ato ang kinabuhi. Sa mga natabang sa Department of Agriculture sa kuang pagpanguma, dako kayo ni siya og impact. Na nakapahimo na jud ko og ako ang kaugalingon nga palay ug sakyanan. Dako na gyud kayo og kausaban nga na akong napil karon sa kuang pagpananom og gulay. Daghan kayong salamat no sa Department of Agriculture, sa gikan pa man sa national, provincial. Daghan kayong salamat sa inyong pagsuporta sa mga mag-uuma. Diyan na po muna nagtatapos ang ating kalahating oras ng makabuluhang talakayan. Maraming salamat po kay Undersecretary Dax Casmin para po sa aming magandang venue ngayong umaga. At para po sa inyo na mga naghahanap ng mura at masustansyang agricultural byproducts, maaari niyo pong tunguhin ang Agribusiness Development Center Export Showroom. Matatagpuan po ito sa Department of Agriculture Central Office, Elliptical Road, Quezon City. Hindi po imposible ang pagbabago sa maliit mang pamamaraan ng bawat isa'y maaring makinabang. Samahan niyo po muli kami tuwing Sabado at Linggo alas 5:30 ng umaga para sa makabulang talakayan ukol sa pagsasaka at pangisda. Ako po si Diane Querer. Hanggang sa muli, ito ang Biyaheng Bukid ni Manny Piñon.